First time mag-travel sa Baguio? Hindi pa alam kung saan at ano ang bibisitahin? Low budget, DIY, at simpleng travel itinerary ba ang hanap mo? Tumutok at matuto kung paano lakbayin ang summer capital ng Pilipinas, ang Baguio City. Meron tayong 200 na maaaring tahakin. Maaaring dumaan sa Marcos Highway at pwede din dumaan sa Quezon Road. Kung manggagaling ng Metro Manila, ay mahaba-haba ang biyahe kaya magbaon ng mahabang pasensya. Para sa mga nakasasakyan, gawin ang pag-check ng blow baggets bago mag-travel. Diba? Mas masarap bumiyahe kung wala kang iniisip na maaaring maging aberya sa daan. Paakyat ang daan dito sa Baguio. Habang paakyat ay paunti-unting mararamdaman ang kaunting pagkabingi ng tenga, kaya mabuti magbaon ng chewing gum upang ma-release ang ear pressure. Galing kami ng Nueva Ecija at maagang bumiyahe. Aming napiling tahakin ang daan ng Marcos Highway. Nag-stop over muna kami sandali sa isang gasoline station sa Pugo, La Union upang magpahinga at mag-pee-break. Kapag narating na ang mahabang tulay na ito ay indikasyon na malapit na kayo sa inyong destinasyon. Una naming binisita itong Laperal White House. Hindi na ito nakakatakot tingnan ngayon dahil sa mas maayos at mukhang modern itong itsura. Katunayan ay ginawa na itong isang restaurant. Sayang lang at hindi namin ito napasok sapagkat maaga ang aming pagdating. Siguro sa susunod na lang kung may pagkakataon para masubukan ang kanilang mga pagkain. Meron ba kayong kasamang plantito at plantita? Siguradong matutuwa sila sa susunod nating pupuntahan, ang Botanical Garden. Sa bungot pa lang nito ay maaari na kayong magpakuha ng litrato. Upang makapasok, magbayad lamang ng 100 pesos na entrance fee kada turista at mai-enjoy na ninyo ang mga halaman at bulaklak na nandito. Kumakalam na ba ang tiyan dahil di pa nagagahan? Huwag mag-alala dahil may restaurant and cafes din sila dito. Ang operating hours nila ay from 6 a.m. to 6 p.m. weekdays and weekends. Sa labas naman, kung inyong matsatsyempohan, ay makikita ang vintage Victory Liner bus na maaari din naman sakyan. Busog na ba ang mga mata nyo? Marami pa tayong pupuntahan. Dito naman tayo sa Ride Park. Perfect na perfect ito sa inyong mga kids at sigurado mag-i-enjoy sila dito. Maaari mag-avail ng kanilang horseback riding paikot ng park. May mga kasama namang staff kaya wag mag-alala na baka kayo ay mahulog. Siyempre, di kompleto ang Baguio trip mo kung walang sightseeing. Kaya sunod nating bisitahin itong Mines View Park. May mga ibinebenta din sila ditong mga halaman at succulents. Minsan, maraming turista ang naiipon dito para magpa-picture. Maganap lamang ng pwestong di gaano maraming tao para magpakuha ng litrato. Maaari rin kayo mag-rent ng igorot costume para sa mas Instagrammable na pictures. Next stop, St. Francis Xavier Seminary Bamboo Educational Farm o mas kilala bilang Bamboo Sanctuary. Walang babayaran na entrance fee dito. Meron silang donation box kung nais nyo mag-donate. Kailangan lang mag-register at pagkatapos ay maaari na kayong pumasok. Itong lugar na ito, ayon sa pangalan nito ay maraming iba't ibang uri ng kawayan. Nature vibe at relaxing view ang mai-experience nyo dito. Magdahan-dahan lamang at mag-ingat sa paglalakad sapagkat pababa at paakyat ang daan at may mga parte nito ang medyo madulas. Pagkatapos nito ay tumuloy na kami sa aming hotel upang mananghalian at magpahinga. Dito kami nag-stay sa Sunset View Ridge. Affordable ang kanilang hotel price. Comfortable at higit sa lahat, maganda ang view mula dito. Matatanaw ang buong Baguio mula sa kanilang restaurant. Diba? Masarap kumain kung ganito ang tanawin. Ganito din ang view mula sa kanilang room.
tila ba nakaharap sa iyo ang araw tuwing magtatakip silim. Kinagabihan ay binisita din namin itong SM Baguio. Coffee date? Isa rin ito sa mga perfect spots at isa sa mga masarap tambayan habang ini-enjoy itong view ng city lights at cold breeze ng Baguio. On our day 2, La Trinidad naman ang aming binisita. Una namin pinuntahan ang Bell Church. Isa itong Chinese temple na itinayo naman noong 1960 ng mga Chinese immigrants. Naniniwala sila na maganda at swerte ang lokasyon nitong templo ayon sa pungsoy. Sa arko pa lamang ay pwede na kayo mag-picture taking. Kung balak ninyo ito puntahan, ay magbaon ng maraming lakas ng tuhod sapagkat mataas ang mga hagdan patungo sa ituktok ng templo. Pagpasok ay mayroong babayaran na 20 pesos entrance fee at 20 pesos para naman sa parking fee. Para sa mga nagma-mountain hiking at mahilig mag-trekking, ay paniguradong easy lamang ang pag-akyat nyo dito. Kung kayo ay malapit na sa summit, ay matatanaw na itong magandang view ng La Trinidad at kabuuan nitong templo. Marami ring punong kahoy dito at mga halaman. Hindi naman kailangan na tuloy-tuloy ang pag-akyat guys. Dahan-dahan lamang at magpahinga kung kailangan. Habang namamahinga ay sulitin na ang chance na ito para mag-picture taking. Kaunting pag-akyat pa ay mararating na itong malaking kulay gintong kampana ng templo. Medyo marami rin ang turista at magantay lamang ng inyong pagkakataon para makakuha ng selfie kasama itong kampana. Next na tourist spot, ang Istobosa Colors. Ito ay ang mga bahay na kinulayan ng dilaw, asul, berde at marami pang iba. Walang entrance fee dito guys, kailangan nyo lamang maglista ng pangalan at ng inyong address. Strawberry picking? Okay na okay yan dito sa ating next stop, ang La Trinidad Strawberry Farm. Ipatimbang lang ang strawberry inyong makukuha at maaari nyo na itong bayaran. Maaari din kayo bumili ng mga pasalubong dito at mga souvenirs. Matapos ma-enjoy ang strawberry picking, sunod naman nating puntahan ang Igorot Stone Kingdom. Meron tayong entrance fee na 100 pesos at 80 pesos naman para sa mga senior, PWD at kids na 4 to 12 years old. Ipakita lamang ang ibibigay na ticket dito sa staff nila sa gate papasok ng Stone Kingdom. Ganito ang itsura ng tourist attraction na ito sa loob. Ang mga bato ay kanilang pinagdikit-dikit at inihulma upang makagawa ng mga istrukturang hugis kastilyo. Ang lugar na ito ay sumisimbolo ng kayamanan ng kultura ng mga Igorot. Maaari ring umakyat at magtungo sa pinakamataas na bahagi nitong Stone Kingdom kung nais ninyo matanaw ang kalawakan nitong tourist spot na ito. Nakakaaliw tignan sapagkat bibihira ka lamang makakita ng ganito sa Pilipinas. Siyempre, huwag kalimutan mag-selfie. Pagod na ba kayo? Minsan lang makakabisita sa Benguet kaya sulitin na ang biyahe. Susunod sa ating itinerary ay ang Tamawan Village. Malapit lang ito sa Igorot Stone Kingdom. Maganda lamang ng entrance fee na 60 pesos para sa adults, 40 pesos para sa mga students at 30 pesos para sa mga bata. Makikita dito ang mga traditional na Cordillera huts na kung saan ay maaari din kayo mag-overnight. Ang presyo ng kanilang huts dito ay nagre-range ng 350 pesos hanggang 1,000 pesos. Meron din silang ino-offer na art workshops kung kayo ay mahilig sa art. Kung bibisita naman, ay may enjoy pa rin ang napakaganda nilang garden at fish pond na ito. Alam kong gusto nyo na magpahinga, kung kaya't yayain na ninyo ang inyong mga kasama dito sa Camp John Hay. Perfect na perfect itong lugar na ito para mag-picnic. Siyempre, di mawawala ang selfies at portraits. Kung tapos na ang pamamahinga, tayo na at bumiyahe na ulit. Tinungo namin itong Ililikha Artist Village. Ito ay matatagpuan along Session Road.
Pwede din bumili dito ng mga souvenirs at pwede din mag-food trip. Kung may oras pa, ay huwag ninyong palampasing bisitahin itong Burnham Park. Maraming activities ang maaaring gawin dito, katulad nitong go-karts na maaaring rentahan. Sa aking pagkakatanda ay nagbayad kami ng 50 pesos dito para sa 30 minuto. Pagod na nga, nag-go-kart pa. Siyempre, part yan ng trip, saka okay lang dahil enjoy naman. Maraming mga bata ang sumasakay ng go-kart kaya dahan-dahan lamang kung sakaling sila ay tumamba ay hindi natin masagasaan o madisgrasya. Nakakatuwa mag-stay dito sa Burnham Park dahil karamihan ng mga pamilya ay dito nagpa-family bonding. Nais nyo ba ng boat ride? Pwede din mag-rent ng bangka dito. Ang binayaran namin ay 200 pesos para sa 30 minutes na pag-ikot dito sa lawa ng Burnham Park. Kung may kasama namang bata, ay hawakan lamang sila ng mabuti dahil baka sila ay mahulog sa tubig. Ayon sa bangkero namin, ay wala pa naman nalulunod dito. Ang last na tourist attraction namin pinuntahan ay itong Sky Ranch. Kung hindi ka takot sa heights ay i-enjoy ang kanilang malaki at mataas na Ferris wheel. Meron din silang carousel para sa inyong mga kids, mini Viking, drop tower, sky cycle at marami pang iba. At dyan nagtatapos ang aming munting trip dito sa Baguio City. Sana ay nakatulong sa inyo ang episode na ito and please don't forget to give this video a thumbs up, share this video and subscribe to our YouTube channel. Please don't forget to click the notification bell so you'll be notified with our next vlog. Thanks for watching.